Ma'am Cindy, ayoko ng long term, ayoko ng 30 years. Pwede po bang mag-advance payment? Hello po, Cindy Hapil. Kung ganyan po ang tanong mo, mag-subscribe ka po sa aking YouTube channel para po sa mga incoming videos na regarding sa Pag-ibig Housing Loan ay ma-notify kayo po kapag ako'y mag-a-upload na. So, madalas ko din pong ma-encounter yung mga ayaw nila ng 30 years, ang tagal daw po. So, option nila is mag-advance payment kay Pag-ibig. Pwedeng-pwede po yan. Siyempre lahat naman po ng ating nahihiraman or ganyan, may mga loan. Ang iba, ang iniisip nila is yung mahaba ang payment terms or malaki ang interest. Totoo naman. So kung meron tayong advance na planong mag-advance ng payment, pabor din naman yan sa Pag-ibig, pabor din naman yan sa atin. Kung panatag naman ng loob natin na mabayaran ng mas maiksing panahon ang ating loan. Totoo po yan. Nakaka-relate na po ako dyan sa ganyang mga usapan. So, ang pwedeng gawin mo dyan kapag na-loan approve ka na, syempre, ang madalas naman natin unang pinaglalaan ng budget is kung magpapagarahe, magpapacovered carport, magpaparenovate ng bahay, interior, and all. Yan naman po ang una nating pinaglalaan ng budget kasi that's for our security sa bahay. Pangalawa po, pag nakaluwag-luwag na, kung ayaw na pong magbayad ng 30 years, pupunta ka sa Pag-ibig. Isasabi mo po, ako po ay may planong advance payment, please add to principal. Sa principal po, ibig sabihin po, direct to Pag-ibig po ang ating pagbabayad. Huwag pong ihuhulog sa bayad center kasi ang sa bayad center naman is advance payment. Ang advance payment po, halimbawa ako, gusto kong bayaran yung 7 months. So, kung ang monthly ko is 5,000 plus 5,000 plus 7 months, nakastock lang po yan dyan sa bayad center. So, dun po sila magbabayad, dun po sila magkakaltas every month. O, less 5,000 paid ka ngayon, 5,000 paid ka next month. Ganyan po pag advance payment. Kapag binayad mo po yan, dyan po sa bayad center. Advance payment. Kapag advance to principal, ililess po yan nila doon sa remaining loanable amount. Okay po. So, halimbawa, may remaining loanable amount kang 1 million. Nagbayad ka ng 500,000. So, ililess yan doon sa 1 million. So, ang remaining, ulitin natin ang loanable mong remaining is 1 million. Nag-advance payment ka, add to principal ng 500,000. Ang remaining loanable mo is 500,000. Tapos, monthly ka pa din pong naghuhulog sa Pag-ibig. Kung maybe after 6 months, gusto mo na naman pong magdagdag ng add to principal, o halimbawa naman, ngayon, ang remaining loan mo is, depende sa di ba, sa time span. Halimbawa, ngayon naman po, pa-check mo kay Pag-ibig, magkano lang pang loanable ko Pag-ibig. Pag sinabi ng 300,000 or 400,000 or 450,000, gusto mo mag-advance ng 200,000, ililess yung advance payment mo sa principal. Ganyan po ang madalas ginagawa ng mga OFW dahil ang thinking nila, Ma'am Cindy, hindi po ako lifetime na nasa abroad. Gusto ko po, pag ako'y uuwi na ng Pilipinas, at least maunti na lang po or bumaba na po yung monthly ko para maginhawa yung maging hulog nila sa bahay, para nangungupahan na lang sila. Pero ang maganda, time will come, sa kanya ang titulo, nakapangalan sa titulo, may property siya, may papamanas sa mga anak niya. So, ganun po. Sana po yung naunawaan, nakatulong. Kung nagugustuhan po ninyo at nakakatulong po ang mga information na ina-upload ko, malaking bagay po na na-appreciate nyo po. Paki-like naman po ang aking video dahil malaking bagay po yan sa growth ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Next video ulit tayo.